Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rico. Ito ay istorya ng kaibigan niyang si Althea. Walang eksaktong taon. Quezon. Mainit at maalikabok ang hapon nang dumating si Althea at ang kanyang ina sa baryo ng San Roque. Isang tahimik at luntiang lugar sa lalawigan ng Quezon. Galing Maynila. Matapos mawala ng trabaho ang kanyang ina at nawala naman ng tirahan dahil sa sunog sa kanilang inuupahang apartment. Nagpa siyang tumira pansamantala sa lumang bahay ng kanilang yumaong lolo na matagal nang walang nakatira. Ang bahay ay may kalumaan. Yari sa kahoy, may kalakihan. Sa likod nito, may isang dambuhalang punong akasya na animoy bantay ng buong paligid. Masukal ang bakuran na tila ba nilulumot ang bawat sulok ng lugar. Nay, sigurado ka bang dito tayo titira? Nakakatakot naman. Lalo na yung puno dun sa likod Wika ni Althea. Oo anak, wala na tayong ibang matutuluyan. Ligtas dito. Malayo sa syudad. Habang inaayos ang loob ng tahanan, hindi maiwasang makaramdam si Althea ng malamig na ihip ng hangin na tila ba may matang nakamasid sa kanya. Binaliwala niya ito. Inisip na baka epekto lang ng pagod at gutom. Kinagabihan habang natutulog si Althea, isang kakaibang boses ang narinig niya mula sa bintana ng kanyang silid. Malalim, paos, na tila ba nagmamalasakit. Althea, huwag kang matakot. Nagmulat siya ng mata at napatingin sa bintana. Isang anino ang naroon. Matangkad at maitim. Pula ang mga mata. Hindi siya makagalaw. Hindi rin makasigaw. Sino ka? Anong gusto mo? Hindi ako kaaway. Pinabantayan kita. Nang saglit na humarap si Althea, nawala ang anino. Kagad siyang tumayo at sinindihan ng ilaw. Nanginginig at pawis na pawis. Bangungot lang? Tama, bangungot lang yun. Kinabukasan, nagpa siya si Althea na maglibot sa likod ng tahanan. Nilapitan niya ang punong akasya. Napansin niya na tila mas malamig sa paligid nito. Bigla siyang napatingin pataas. May nakita siyang usok mula sa sanga at amoy tabako ang hangin. Hindi mo ko kailangang katakutan, Althea. Nagulat siya. Sa ibabaw ng akasya ay may nilalang. Matangkad at itim ang balat. Makapalang buhok at nanlilisik ang mga mata. May hawak itong baging na tila panigarilyo. Teka, kapre ka? Ako si Dandoy. Matagal ko nang binabantayan ang lugar. Kaibigan ko ang iyong lolo. Nagulat si Althea. Hindi niya inasahan na totoo ang mga kwento ng mga engkanto't nilalang sa baryo. Ngunit sa kabila ng itsura, hindi niya naramdaman ang takot na naramdaman niya kagabi. Salip, may kakaibang aliw sa tinig ng nilalang. Bakit mo ko kailangang bantayan? May paparating na panganib, Althea. Ikaw ang dahilan kung bakit siya babalik. Samantala, sa kabilang baryo sa gitna ng masukal na gubat, isang matandang babae ang nagpipiga ng katas mula sa isang itim na halamang may tinik. Isa siyang kilabot sa mga alamat.
Si Loring, ang mangkukulam na dating pinalaya sa San Roque ng yumaong lolo ni Althea. Bumalik na sa lupa ng San Roque ang huling tagapagmana. Darating na ang panahon ng paghiganti. Wika nito habang hinahaplos niya ang itim na pusa. Bumuga ng usok ang maliit na palayok sa gitna ng altar. Doon lumitaw ang imahe ni Althea. Ikaw ang huling tagapagmana at sa iyo ko'y bubuhos ang lahat ng puot ng iyong angkan. Ilang araw ang lumipas hindi mapakali si Althea. Sa bawat gabi, palaging nagmamasid si Dandoy mula sa akasya. Napansin niyang lumalala ang mga bangungot niya. Kung saan may matandang babae na sinusubukan siyang sunugin habang tumatawa ng nakakaloko. Dandoy, sino si Loring? Isang makapangyarihang mangkukulam. Dating kaibigan ng iyong lolo. Ngunit tinaksil niya ang tiwala ng lahat. Inalay niya ang ilang bata sa baryo kapalit ng kapangyarihan. Pero bakit ako ang gusto niyang gantian? Ang iyong dugo. Taglay nito ang huling selyo na pumipigil sa kanyang pagbabalik. Nasa iyong ugat na nananalaytay ang lakas ng isang purong anting-anting. Hindi makapaniwala si Althea. Mula sa pagiging normal na dalagita sa Maynila, ngayon isa siyang bahagi ng sinaunang labanan ng kabutihan at kasamaan. Naupo si Althea sa balkonahe ng lumang bahay habang pinagmamasdan ang punong akasya. Ang liwanag ng buwan tumatama sa mga dahon nito na tila ba may misteryosong nakabalot sa bawat galaw ng hangin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang lumang kwaderno ng kanyang lolo. Napulot niya ito mula sa baul sa silong. Binuklat niya ito at unti-unting binasa ang nakasulat sa mga pahina. Doon niya nalaman ang lihim ng kanilang angkan na silang mga Salazar, mga tagapangalaga, bantay ng gubat. Mga nilalang na isinilang upang ipagtanggol ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Si Lolo? Hindi pala basta-basta manggagamot? Tagapagbantay? Ako ang susunod? Biglang humampas ang hangin. Sa isang iglap lumitaw sa harap niya si Dandoy. Dala ang amoy ng nasusunog na dahon at tabako. Ang kwaderno ay hindi lang alaala. Isa yang susi. Lahat ng kailangan mong malaman ay nasa loob niyan. Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Ayokong madaliin ka. Ngunit mabilis ang paglapit ng kadiliman at kailangan mong malaman ang lahat. Bumukas ang isang pahina ng kwaderno. Doon ay may guwit ng isang babaeng may matulis na mata at katawan ng uwak. Si Loring. Si Loring ay hindi basta mangkukulam. Isa siyang dating tagapagbantay katulad ng iyong lolo. Ngunit nilamon siya ng kasakiman. Gusto niyang pagharian ng kadiliman. Anong kinalaman ko doon? Ikaw ang huling selyo, Althea. Ang dugo mong may lahi ng tagapagbantay ang kayang magsara muli ng lagusan. Patungong anito't lalim kung saan nakakulong ang tunay na anyo ni Loring. Para sa mga hindi nakakalam, ang anito't lalim ay uri ng mga sinaunang anito ng mga ninuno. Kadalasang pinamamahayan ito ng mga kaluluwa. Balik tayo sa kwento. Naupo si Althea. Nanlalamig ang kamay. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin ang bigat na papel na inatang sa kanya. Paano kung hindi ko kayanin?
Paano kapag natalo ko? Hindi ka nag-iisa, Althea. Nandito ako. Kinabukasan, may dumating na matandang lalaki na sakay ng kalabaw. May tangkay na kawayan sa likod. Nakasuot ng sombrero at pulang bandana. Si Mang Kiko. Kaibigan ng lolo ni Althea. Isa sa natitirang bantay na nagtatago sa baryo ng San Mateo. Kay tagal kong inintay ang pagbabalik ng lahing Salazar. Mang Kiko, ikaw ba yan? Kaibigan ni Ama? Tama ka. Nandito ako para tulungan ang anak mo. Lumapit si Althea sa matanda. Dala pa rin ang pangamba. Ngunit sa mga mata ni Mang Kiko, nakita niya ang kabutihang tila salamin ng kanyang yumaong lolo. Totoo po ba ang lahat ng to? Ako po ba talaga ang susi para mapigilan si Loring? Hindi lang totoo, Althea. Kailangan mo ring paniwalaan ang sarili mo. Ang lahing Salazar, hindi tumatalikod sa tungkulin. Ipinakita ni Mang Kiko ang isang anting-anting. Bato na hugis buwan at may gintong ukit. Ito raw ay batong silaw at kayang matukoy ang totoong anyo ng mga nilalang na nagpapanggap bilang tao. Simula ngayon, hindi ka na basta dalagita. Isa kang tagapagbantay. Kinagabihan matapos makausap si Mang Kiko. Maagang nahiga si Althea. Ngunit hindi siya basta nakatulog. Para siyang hinihigop ng panaginip. Sa panaginip na yun, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang masukal na gubat. Umiikot at walang hangganan. Ang langit ay pula at ang lupa ay nababalot ng abo. Sa gitna ng kagubatan, may isang babaeng nakaitim. May balingkitang katawan at mata na tila walang kaluluwa. Sa kanyang balikat ay merong uwak. Isang Salazar. Sa wakas. Napatras si Althea. Ramdam niya ang init mula sa paligid na bigla na lamang naging apoy. Ang mga sanga ng puno'y gumagalaw na parang kamay na sinusubukang sakalin siya. Hindi mo ko kayang takutin. Hindi mo ko matatalo. Hindi ako naparito para manakot. Isang paalala. Sa araw ng ikalawang buwan, darating ang kadiliman. Ikaw ang susunod na sisilaban. Biglang nagliyab ang lupa. Isang tunog ng sigaw ang narinig ni Althea. Hindi sa kanyang bibig, kundi mula sa loob ng sarili niyang katawan. Isang panaghoy, isang hiyaw ng sinaunang alaala. Nagising si Althea na pawis, nanginginig. Napatingin siya sa kanyang palad, may bakas ng itim na abo. Pero nang humarap siya, nawala ang bagay na yun. Hindi to basta panaginip. Isang babala. Simula noon, araw-araw nang sinanay ni Mang Kiko si Althea, tinuruan siyang magpagana ng mga dasal, makaramdam ng presensya ng mga nilalang, at gumamit ng mga halamang gamot at iba't ibang uri ng ugat. Si Dantoy ay nagturo sa kanya ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan, kung paano makikitungo sa hangin, lupa, apoy at tubig. Kailangan mo magtiwala sa iyong pangdama. Ang kalaban mo, magaling magkubli. Tandaan mo, Althea, kahit ang ilaw ay may aninong itinatago. Sa simula madalas magkamali si Althea. Nauhulog sa balanse. Naduduwal kapag ginagamit ang anting-anting. Nasusugatan sa mga dahon na may lason. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag
na matulad sa mga biktima ni Loring. Habang nag-iensayo siya ng pagtukoy sa mga tagong nilalang, napansin niya na may batang lalaking nakatayo sa lilim ng akasya. Maputla ang balat nito na tila ba walang anino. Sino ka? Tulungan mo ako. Nakakulong ako sa bangungot niya. Tumakbo ang bata papunta sa gubat at biglang nawala. Nilapitan siya ni Dandoy na merong naramdaman. Isa sa mga kaluluwa na inipit ni Loring sa mundo ng panaginip. Kapag mas marami siyang kaluluwang nabitag, mas mabilis siyang makakabalik. Kailangan natin siyang iligtas. Gamit ang batong silaw at isang peraso ng buhok ng bata, naglakbay sina Althea, Dandoy at Mang Kiko sa gubat ng San Mateo kung saan matatagpuan ang punong bato. Isang lihim na lagusan patungo sa mundo ng mga nilalang. Isa itong sinaunang dambana na may ukit ng mata. Nakapaikot dito ang iba't ibang uri ng simbolo. Dito natin makikita ang mga nilalang na bihag ng mangkukulam. Hinaplos ni Althea ang bato gamit ang anting-anting. Bigla itong lumiwanag. Sa isang iglap, parang nahulog sila sa bangin. Bumagsak sa isang malabong mundo. Mga puno'y puti. Ang langit ay kulay lila at ang lupa'y basa at malambot. Doon nila nakita ang bata. Nakagapos sa mga ugat at may uwak sa balikat. Bitawan mo siya! Hindi mo ko kayang labanan, tagapagmana. Nagsalubong ang tingin ni Althea at ng uwak. Inilabas niya ang anting-anting at sa unang pagkakataon, naglabas ng apoy na bughaw. Isang liwanag ang bumalot sa kanya. Unti-unting binitawan ng mga ugatang bata. Muling bumulusok ang paligid. Pagdilat ni Althea, nasa tabi sila ng punong bato. Buhay ang bata. Umiiyak sa bisig ni Mang Kiko. Nagising na ang kakayahan mo. Ngayon alam na ni Loring kung sino ka. Matapos ng kaganapan, ilang linggo ang lumipas. Hindi na bumalik sa baryo si Mang Kiko. Nagpadala siya ng mga mensahero, mga puting ibon upang magbigay ng babala. Si Loring ay nagtipon ng hukbo ng mga anino ng kawalan. Nilalang nawala ng alaala, pinalakas ng galit at takot. Isang gabi habang kumakain si Althea at ang kanyang ina, nakarinig sila ng malalakas na angil, hudyat ng paglusob ng kalaban. Anak, ano ba yan? Nay, nagsisimula na po. Sumabog ang apoy sa likod ng tahanan. Lumitaw si Dandoy mula sa usok. Sugatan. Nagsisimula ng pagsalakay. Papalapit na si Loring. Sumiklab ang apoy sa kakahuyan sa likod ng bahay. Ang hangin ay naging mainit, mabigat, puno ng mga sigaw at yabag na tila mula sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Mabilis na lumabas si Althea kasama si Dandoy habang ang kanyang ina ay naiwan sa loob ng tahanan. Sa ilalim ng liwanag na buwan, tumambad kay Althea ang isang grupo ng nilalang. Matataas, payat, ang balat ay tila uling at ang mga mata ay kulay pula. Isa-isang sumugod palabas ng gubat. Sila ang mga anino ng kawalan. Mga kaluluwang kinain ng pot. Wala ng sariling isipan. At sa gabing ito, si Loring ang kanilang sinasamba. Inilabas ni Althea ang tangan mula sa kanyang dibdib. Nagliwanag ng kulay asul habang nilalapitan siya ng isa sa mga nilalang. Inilapat niya ito sa lupa at mula roon,
Lumitaw ang bilog na liwanag na tila sa gisag ng unang simbolo. Hindi kayo makakapasok sa lupa ng aking lolo. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na huni. Isang sigaw ng uwak mula sa itaas ng puno ng akasya. Doon lumitaw si Loring sa kanyang buong anyo. Nakaitim na balabal. Mahaba ang mga kuko. May mata na kumikislap sa dilim. Apo ni Salazar. Ngayon ko lang uli naamoy ang takot mula sa inyong tuko. Hindi ako natatakot sa'yo, Loring. Hindi pa sa ngayon. Pero darating ang gabi na ikaw ang magmamakaawa. Nawakasan ko ang lahat ng bagay. Mabilis na inutusan ni Loring ang kanyang mga nilalang. Sumugod sila. Ngunit pinigilan ng bilog na liwanag. Si Dandoy bumaba mula sa puno at hinarang ang katawan. Hawak ang isang sanga ng akasya na kumikislap ng apoy. Hanggat nandito ako, hindi ka makakatawid, Loring. Nagpalitan ng enerhiya ang kapre at ang mangkukulam. Nanginginig ang lupa sa banggaan ng kanilang kapangyarihan. Natalo ni Althea ang ilan sa mga anino gamit ang liwanag ng anting-anting. Ngunit tila walang katapusan ang pagdami ng mga ito. Muli silang umatras patungo sa simbahan ng San Roque, kung saan naroon ang sinaunang krus na sinasabing gawa sa kahoy ng punong bantay. Ang simbahan ng San Roque ay matanda na, may lumang kisame, kupas na pintura, basag na bintana. Ngunit sa gitna nito, isang krus ang nakaukit sa sahig. Ang sabi ng mga matatanda, ito raw ang lugar na nagsilbing bukal ng kapangyarihan ng mga bantay ng gubat. Pagkarating nila Althea, Mang Kiko at iba pang mga tagapagbantay, may mga babae at lalaki may hawak ng sanga, mga halamang gamot, at ilang anting-anting na yari sa tanso at bato. Ngayong bumalik na si Loring, kailangan nating buuin ang 3 selyo ng liwanag. Anong 3 selyo? Ang selyo ng lupa, selyo ng hangin, at selyo ng apoy. Nabuo ang lahat ng ito sa tulong ng iyong lolo, ng kapre at ng isang diwata. Sa oras na mabuo muli ang 3 selyo, maitataboy si Loring pabalik sa kanyang kulungan. Ngunit may kulang, ang selyo ng hangin. Nawala ito kasama ng isang engkantada na nagtago sa ilagang gubat matapos mamatay ang lolo ni Althea. Ako nang hahanap sa kanya. Papanganib doon, Althea. Hindi ka pabiyasa. Pero ako lang ang kayang pumasok sa mga lugar na hindi kayang tahakin ng iba. Mula sa kanyang tangan, lumitaw ang daan. Isang asul na sinag ng liwanag patungo sa ilaga. Mag-isang nilakbay ni Althea ang daan patungo sa ilagang gubat. Sa daanan ay sinalubong siya ng iba't ibang pagsubok. Mga hayop, ligaw na anino, mga ilog na hindi nagpapakita ng refleksyon. Ngunit nanatili siyang matatag. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagkabuhay ng kapangyarihan sa kanyang dugo. Sa gitna ng isang malawak na sapa, nakita niya ang isang babae. Nakasuot ng puting habing gawa sa bulak ng ulap. Nakalutang sa tubig. Siya si Diwa, ang engkantadang nawawala. Matagal ko nang iniwasan ang pakikialam sa labanang ito. Masyado ng maraming dugo ang umagos. Ngunit marami pang aagos kung hindi tayo kikilos ngayon. Sa'yo ko nakikita ang apoy ng lolo mong si Ernesto. Isang apoy na kayang sumunog ng kadiliman. Inabot ni Diwa ang kanyang kamay kay Althea. Mula sa tubig lumitaw ang isang pulseras na may 3 dahon ng hangin, ang huling selyo. Dalin mo ito. Ingatan mo ang iyong puso.
Pagbalik ni Althea sa simbahan, dumagungdong na ang paligid. Si Loring ay nasa harap, kasama ang mga anino. Sinisira ang mga hadlang ng liwanag. Buksan mo, Althea. Wala ka nang matatakbuhan. Sa gitna ng simbahan, inilagay ni Althea ang 3 selyo. Bato mula sa gubat, baging mula sa akasya, pulseras ni diwa. Lumiwanag ang buong simbahan, tila isang araw sa kalagitnaan ng gabi. Sumugod si Loring, ngunit hinarangan siya ni Dandoy, Mang Kiko at iba pang bantay. Si Althea mula sa gitna ay tumindig na parang tunay na tagapagmana. Hindi ito lupa ng takot. Ito ay lupa ng pag-asa at liwanag. Mula sa kanyang puso, sumiklab ang bughaw na apoy. Tumama ito kay Loring. Pinunit ang kanyang anyo. Inilapad siyang muli sa lagusan. Hindi pa itong wakas, Althea. Tandaan mo yan. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong paligid. Tumahimik ang lahat. Nawala ang usok, sigaw at ang takot. Nanumbalik ang liwanag. Ilang buwan ang lumipas. Nanumbalik ang katahimikan sa San Roque. Si Althea ay patuloy na nagsasanay habang ang kanyang ina nagsimulang magtanim sa kanilang bakuran. Si Dandoy ay nanatili sa punong akasya, tahimik, ngunit laging nakabantay. Sa kabila ng katahimikan, may kakaibang kabigatang bumalot sa paligid ng San Roque. Sa gabi, ang hangin ay tila bumubulong at ang mga halaman hindi nagaanong sumasayaw sa liwanag ng buwan. Habang nakaupo si Althea sa ilalim ng punong akasya, nararamdaman niya ang kakaibang lamig na dumadampi sa kanyang batok. Muling nagpakita si Dandoy. May dalang maliit na kahon na yari sa pinutuyong balat ng ahas. May natira. Anong ibig mong sabihin? Ang katawan ni Loring ay nawasak. Pero ang kanyang kaluluwa hindi naibalik sa ilalim ng lupa. May tumanggap sa kanya. Bumukas ang kahon. Sa loob ay may isang pirasong kuko. Kulay itim, ngunit buhay. Mararamdaman ang itim na presensya sa gamit. Isang imahe ang sumulpot. Isang batang lalaki. May mahabang buhok, matang kulay pula, na tila iniiwasang tumingin ng diretsyo. Siya si Aaron, anak ng isa sa mga alagad ni Loring, isang saling lahi na mangkukulam, ngunit mas mapanganib dahil pinanganak siya sa bagong panahon. Hindi makapaniwala si Althea. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit higit pa pala sa isang laban ang nakalaan sa kanya. Anak ng mangkukulam? Bakit siya nandito? Hinahanap ka niya. Samantala sa Maynila, sa isang abandonadong gusali malapit sa estero, isang grupo ng kabataan na nagtitipon sa dilim. Sa gitna nila ay si Aaron, tahimik. Hawak ang itim na panyo ng kanyang ina, ang dating alagad ni Loring. Ang dugo ng Salazar. Kailangan kong makuha. Isa siyang kakaiba, hindi tulad ng kanyang ina. Marunong siyang magtago, magsuot ng anyo ng karaniwan. Ngunit sa kanyang mga mata, may lihim siyang tinatago. Isang lakas na unti-unting gumigising. Nagbukas siya ng lumang libro ng kulam. Sa gitna nito, isang guhit ng isang babae ang lumitaw, si Althea. Hindi kita papatayin. Isasama kita. Si Althea ay abala sa pagsasanay. Napapansin niyang may mga bahagi ng kanyang panaginip na hindi niya nakontrolado. Sa halip na bangungot,
May isang tinig na bumalabog sa kanya. Malambing, pamilyar, ngunit may halong panganib. Hindi ka ba naiinip? Palagi ka na lang nagbabantay. Paano kung ikaw naman ang sunduin? Sa panaginip nakita niya ang isang salamin. Sa loob nito ang sarili niyang anyo. Ngunit may pulang mata. Ano to? Ako ay ikaw. Ikaw ay ako. Kinabukasan nagising siya na may paso sa braso. Wala naman siyang nabangga. Lumingon siya sa paligid. Sa bintana ng kanyang silid, may tatak na itim. Kagad tumawag si Althea kay Mang Kiko. Muling tinipon ang natitirang bantay, kasama ang mga bagong napiling tagapangalaga mula sa kalapit na baryo. Dumating din si Diwa, ang engkantada ng hangin, dala ang babala. Ang multo ng lumang kasamaan ay hindi lang bumalik. Ito'y isinilang sa bagong anyo. Wika ni Diwa. Kung si Loring ay apoy ng lumang panahon, si Aaron ay apoy ng makabagong puot. Pinagkaitan, ginalit ng mundo, patuloy na naghahanap ng katotohanan. Nagpasya silang bumuo ng panibagong 3 selyo. Ngunit ngayon, kailangan din nila ng bagong tagapagpadala ng liwanag. At ang isa sa kanila, maaaring hindi tao. Sa huling gabi, bago ang ika-60 araw mula nang bumagsak si Loring, naramdaman ni Althea ang matinding kirot ng kanyang dibdib. Sa kanyang mga mata, lumitaw ang liwanag ng sinaunang lahi. Ngunit sa kanyang puso, may itim na titik na nabubuo. Nagpakita si Aaron sa kanyang panaginip, ngunit hindi upang makipag-away. Hindi ba't pareho tayong iniwan ng ating mundo? Ako tinanggihan ng liwanag. Ikaw, isinubo ng tungkulin. Pagsamahin natin ang ating lakas. Kung pagsasamahin natin ang liwanag at dilim, ano tayo? Isang panibagong simula. Nagising si Althea. Hawak niya sa palad ang isang hibla ng buhok na hindi sa kanya. Itim, tuwid, at may halimuyak ng usok. Sa labas ng kanyang bintana nakita niya si Aaron, nakatayo sa lilim ng akasya. Ngumiti ito, nawala sa isang kisap. Muling sumapit ang gabi. Tahimik ang San Roque. Ngunit hindi matahimik ang puso ni Althea. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng katahimikan bumalik siya sa ilalim ng punong akasya, ang lugar kung saan nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Naroon si Dandoy, nakaupo sa sanga, tahimik na naninigarilyo gamit ang kanyang baging. Sa tabi niya, isang maliit na ibon ang tila nakikinig din. Nararamdaman mo rin ba? Oo, parang may nag-aabang. Hindi ko alam kung kaaway o kasama. Mula sa dilim biglang lumitaw si Aaron, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong pagod, basag, ngunit mulat. Walang apoy sa kanyang mata. Sa halip may bakas ng pag-unawa. Hindi ko siya pinili. Nagkatinginan sila. Walang laban. Walang sigawan. Ilang sandaling puno ng posibilidad. Mula sa kanilang pagitan, lumipad ang isang dahon ng akasya, tumama sa liwanag ng buwan at nanginginig. Kinabukasan walang bakas na Aaron, parang panaginip lamang. Ngunit may iniwan siyang tanda. Isang kwintas sa may 2 bato. Isa ay bughaw, isa ay itim. Isinuot ito ni Althea habang tinatanaw ang silangan. Hindi niya alam kung kailan muling gugulo ang mundo. Pero isa lang ang sigurado, palagi siyang handa. Kung muli mang dumilim, ako ang magiging ilaw.
Sa ilalim ng akasya, tahimik siyang lumakad palayo. Hindi na bilang dalagita mula sa Maynila, kundi bilang bantay ng dalawang mundo. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa karma ng pekeng manggagamot. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rico. Walang eksaktong taon. Kapis. Bata pa lamang namulat na si Rico sa katotohanan. Bagamat simple ang pamumuhay sa probinsya, hindi masasabing madaling kumita ng pera. Mas mura man ang bilihin, hindi naman sapat ang salapi upang matustusan ang pangangailangan. Isa sa mga halimbawa ang presyo ng bigas. Bagamat 20 pesos na bigas ang pinapangarap ng mga residente, sa mga katulad ni Rico, alam nila na hindi madaling kitain ang ganong halaga. Ilang taon nangangalakal ng basura ang ama ni Rico. Kahit magdamag na magtrabaho, ang 4 na sako ay may bebenta lamang sa halagang 15 pesos. Hindi sapat upang makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Bagamat mahirap, nagpapasalamat pa rin si Rico dahil meron silang tirahan. Isang kubong pinamana ng inang Yumao at siyang ibinigay sa mag-ama. Isang araw nakita ni Rico ang ama sa labas. Nagpapakulo ito ng tubig at kung anong halaman ang inilagay doon. Nakita ng binata na napaload na lamang ang matanda at nagdasal. Hindi sigurado kung ang dinadasal ba ng ama ay pagpapasalamat o paghingi ng tulong. Halos ilang linggo na rin ang nakalipas nang makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Madalas kasi, 1 beses lang o wala pa. Napatigil sa pagdarasal ang ama nang may lumapit sa kanya. Isang babae na tila nasa 25 hanggang 30 taon. Nangingi ito ng tulong upang gamutin ang anak. Akala ng ama ni Rico nagpapatulong lamang ang babae na magpabuhat at dali ng anak sa pagamutan. Kaagad namang sumunod ang bata sa ama. Dahil sa edad, sigurado si Rico na hindi kakayanin ng ama na magbuhat ng kahit anong mabigat. Kaya naman laking gulat ng dalawa nang magpasama ang babae sa kanila na gamutin ng anak. Bago pa man masabi ng ama na nagkamali ang babae, halos maiyak sa tuwa ito kaya hindi kaagad nakaimik ang dalawa. Mabuti na lang ho talaga nakita ko kayo. Ilang araw na ako naghahanap ng manggagamot sa bayan eh. Sa awa ng Panginoon nakita ko kayo. Hindi ko kasi kayang dalhin yung anak ko sa pagamutan. Kulang sa pera eh. Wika ng babae. Hindi sigurado ng ama kung ano ang sasabihin. Bagamat naaawa siya sa babae, alam niya na hindi na siya makakatulong sa mag-ina, lalo na't wala itong alam sa medisina. Hinawakan ni Rico ang bata. Binulungan ng ama na sa tingin nito ay nilalagnat lamang ang anak. Sakitin din kasi si Rico, kaya pamilyar ito sa sintomas. Dahil sa sinabi ng binata, kaagad kumuha ng malinis na tubig ang ama. Kumilos na ito. Sa isip na Rico, mukhang mag-isa lamang ang babae at dahil bata pa, maaaring hindi lang ito pamilyar sa mga simpleng sakit katulad ng lagnat. Hindi yon ginamit ng binata upang husgahan ng babae. Maaaring katulad nila, yumao ang malas sa buhay, naiwan mag-isa upang magtaguyod. Bago pa tuluyang umalis ang mag-ama, naghabilin ang mga ito sa kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin upang bumilis ang paggaling ng bata. Bagamat hindi mayaman, nagbigay ng kaunting halaga ang babae.
Nung una tinanggihan ito ng ama. Ngunit nagpumilit ang babae. Nagpasalamat ang dalawa at umalis na. Si tatay naman tatanggihan pa yung bibigay ng babae sa atin eh. Alam mo naman na kailangan natin yun, di ba? Wika ni Rico. Aba syempre anak, ako nga na lalaki hirap na. Paano pa kaya yung babaeng yon? Mas mahirap ang buhay, lalo na't bata pa, mag-isa na lamang ang nanay. Hindi ka ba naawa sa kanya? Simpleng lagnat lang, hindi niya alam ang gagawin. Ay nako, malaki ang posibilidad na masamantala ang isang katulad niya. Huwag sana tayo maging ganun anak. Tandaan natin bilog ang mundo. Kung ano man ang gawin natin sa kapwa, ay siya ring babalik sa atin. Wika ng ama. Masayang umuwi ang dalawa ng araw na yon. Sa wakas ay nakabili ng pagkain. Hindi na puro pinakuluang halaman at gulay ang matitikman ng araw na yon. Kagad nagdasalang dalawa upang magpasalamat at humiling na sana magpatuloy pa ang grasyang pinagkalob sa kanila. Tay, kung pagkain lang naman ang problema natin, bakit hindi na lang tayo magsaka o magbukid? O kaya naman magtanim na lang tayo sa bakuran para hindi na tayo mamroblema. Pwede mo namang subukan ulit anak. Ilang taon ko na kasing ginagawa yan. Pero kung makikita mo ang lupa sa bakuran natin, tuyong-tuyo, paanong mabubuhay ang mga pananim doon? O sige po tay, alamin ko kung paano papatabain ang lupa sa bakuran. Naisip ko pa lang naman eh. Pero nakakatawa no? Tuwing magugutom ka, pwede ka nalang pumita sa labas. Natuwa ang mag-ama. Masaya itong puno ng pag-asa ang anak kahit mahirap ang buhay. Tulad ng sinabi ng binata, inalam nito kung paanong magtanim sa bakuran. Sinubukang kaibiganin ang mga residente. Nung una ay hindi naging madali, lalo na't hindi siya kilala ng mga tao. Ilang beses sinungitan at pinaalis ang binata, ngunit hindi ito sumuko. Paminsan ay tumutulong si Rico sa mga oportunidad na maaaring kailanganin siya, tulad ng pagbubuhat ng kagamitan, pagbibigay ng direksyon at iba pa. Kalaunan naging maganda ang pakikitungo sa kanya. Isang beses pagkatapos tumulong na Rico sa pagbubuhat ng mga paninda ng isang matandang babae, laking gulat ng binata nang abutan siya ng 100 piso. Ni minsan, hindi nanghingi ng kabayaran si Rico na siyang alam ng mga residente. Ang pakay lamang niya ay alamin kung paano magtanim at kung paano patabain ang lupa. Hindi niya inasahan na sa paghanap na iyon, magkakaroon siya ng kita kahit papano. Ni minsan hindi nanghingi ang binata, kaya naman nagkukusa ang mga residente na abutan ng binatilyo, lalo na't nakikita nila kung gaano ito kasipag. Umuwi ang binata na may dalang hapunan sa tahanan. Masaya ang ama sa ginawa ng anak. Pero kahit kapos na sa pera, ni minsan hindi humingi ang ama kay Rico kung ano ang kitain ng bata. Kanya lamang ito na siyang ikinakasaya ng binata. Tay, sige na po. Tanggapin nyo na. Hindi naman ako araw-araw nagbibigay eh. Kaya sana, kunin nyo na. Konting regalo lang to oh. Dadalawa na nga lang tayo. Isipin nyo na lang, pagpapasalamat ko to sa'yo. Anak, itabi mo na lang yan. Hindi mo alam balang araw baka kailanganin mo. Sige na, ako naman ay nagpapasalamat pero itago mo na lang yan. Hindi na nagpumilit pa ang binata. Sinunod ang payo ng ama at tinabi ang pera. Nagpatuloy si Rico sa pagpunta sa bayan. Kalaunan nalaman na rin ito kung paanong patabain muli ang lupang natuyo. Nagkaroon siya ng ipon. Nakapagtanim na rin sa bakuran. Masaya ang mag-ama sa panahon na iyon. Ngunit lahat ng bagay ay may hangganan.
dahil sa edad. Isang araw, hindi na gumising pa ang ama. Kahit anong gawin ni Rico, nanatili itong nakapikit. Kagad inakay ng binata ang ama upang dalhin sa bayan. Bitbit lahat ng ipon. Bumiyay ito. Habang nasa daan, walang ibang nagawa si Rico kung hindi umiyak habang yakap-yakap ang katawan ng ama. Naawa naman ang mga kasabay ng binata. Sinubukang tulungan ito. Inuna ng mga pasaherong dali ng binata sa pagamutan at doon nakumpirma. Wala na ang ama. Nagbayad sa pagamutan ng binata. Inuwi ang katawan ng ama. Sa isang iglap, ang ilang buwan na pinag-ipunan ni Rico ay nawala. Nailibing niya ang ama sa bakuran. Nabalitaan din ng mga taga-bayan ang tungkol dito. Kaya naman nag-abot ng tulong ang mga residente. Ilang araw nakatulala ang binata. Hindi kumakain o natutulog. Dinadalhan pa rin siya ng pagkain ng mga natulungan ni Rico sa bayan. Ngunit kahit nagpapasalamat ang binata, hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman. Lumipas pa ang ilang linggo. Kalaunan bumalik na muli sa bayan ng binata upang tumulong sa mga residente. Sinubukan nitong kalimutan ang pagpanaw na nag-iisang pamilya. Kung dati sabik umuwi ang binata, bit-bit ang kaunting kinita, ngayon ay tila ayaw ng umuwi. Ang dating masaya at mainit na tahanan, ngayon ay madilim at malamig dahil sa pagkawala ng ama. Halos sa daan natutulog si Rico ng ilang linggo. Kalaunan ay nakumbinse si Rico na umuwi, bantayan ang tahanan. Dahil ayon sa kanila, hindi lang naman kalungkutan ang dala ng bahay na iyon, kundi masayang alaala kasama ang ama. Lumipas pa ang ilang buwan. Natanggap na rin ng binata ang pagkawala ng ama. Nagpapasalamat na lang ito na namuhay ng komportable. Nakakakain ng wasto ang ama bago ito mawala. Nagpasya si Rico na ibenta ang tahanan. Lumuwas ito sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Napagtanto ng binata na hindi niya kayang manirahan pa doon dahil labis sa sakit ang nararamdaman dahil sa masayang memorya kasama ang ama. Gusto nito na makapagsimula muli. Makalipas ang halos isang araw na biyahe ni Rico, nakabili ng maliit na lupa ang binata. Nakakasiguro siya na walang nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Pinili niya ang lugar na liblib upang hindi siya maistorbo ng mga tao. Bagamat alam niya na may mabubuti pa ring mga tao, nakasanayan na ng binata ang pag-iisa. Kaya naman hindi na naging komportable ito, lalo na kung maraming tao. Kalaunan naging tahanan na rin ang lupang nabili na Rico. May mga tanim ito, kaya hindi na nag-alala pa para sa kakainin. Sa kakatanim, maraming natutunan at natuklasan si Rico, katulad ng mga halamang nakakagamot, nakakalason at iba pa. Bagamat hindi malawak ang kaalaman ng binata, dahil batay ang lahat ng impormasyon sa sariling karanasan. Kahit papano, may bilib naman ito sa sarili. Ngunit hindi pa rin ito may tuturing ang sarili bilang isang ganap na manggagamot. Isang araw, kukuha na sana ang binata ng makakain sa bakuran. Ngunit sa kasamaang palad nalanta ang mga ito. Tila kinain ng mga insekto at kung anong hayop ang mga tanim na siyang ikinadismaya ng binata. Nagtayo ito ng bakuran at muling inayos ang hardin. Matagal pa bago namunga muli ang mga halaman. Kaya naman nagpasya ang binata na pumunta sa bayan. Nagbabaka sakaling maibenta ang mga naisalba. Nilako ito ng binata sa mga dumadaan. Kaso nga lang kahit isa, wala siyang naibenta.
Nagpatuloy ito sa paglalakad at kalaunan. Nakakita ito ng lalaki may iniindang sakit. Nakahawak ito sa tiyan. Namimilipit. Kagad lumapit si Rico. Sinabi nito sa kasama ng lalaki na halamang gamot ang mga dala. Kagad namang bumili ang babaeng kasama. Umuwi na ang dalawa. Napatingin na lamang si Rico sa salaping hawak. Doon nagkaroon ng ideya ang binata. Sinabi nito sa bawat aalokin na halamang gamot ang dala. Kahit hindi siya sigurado kung totoo ang lahat ng ito. Hindi makapaniwala si Rico na kagad naubos ang paninda. Ang iba ay nagbayad ng doble para lamang mapunta sa kanila ang halaman. Umuwi si Rico. Hindi mawari ang nararamdaman. Bagamat nakukonsensya dahil kahit papano nanloloko ng mga tao, pinanindigan ng binata na ang ilan sa mga binibenta niya ay tunay na halamang gamot. Upang hindi makonsensya, mas dinamihan ng binata ang tanim na halamang gamot. Bagamat hindi ito sigurado dahil kaunti lamang ang kaalaman, ipinagpatuloy pa rin ni Rico ang nasimulan. Makalipas ang ilang linggo, tumubo na ang mga pananim. Muling dinala sa bayan at tulad ng nakaraan, mabilis na ubos ang paninda. Hindi makapaniwala si Rico sa bilis at laki ng kinita. Hindi na malaya ng binata na unti-unti na siyang nasisilaw sa salapi. Dahil sa produkto ni Rico, kalaunan na pagkamalang manggagamot, ngayon ay 30 anyos na ang binata. Hindi naman ito tinanggi. Kalaunan tumanggap na ng mga pasyente. Nung una puro halaman lang ang binebenta. Ngunit napapadalas ang pagbalik ng ilan sa mga parokyano. Kaya nagpasya ang binata na lumuwas sa malayong lugar upang maghanap ng tunay na manggagamot. Nagdahilan ito sa mga residente na maghahanap lamang ng iba pang halamang gamot sa mga karatig bayan upang lumawak ang mapapagaling na sakit. Pero sa katunayan, maghahanap ito at aaralin ang gawain ng tunay na manggagamot, maging albularyo, upang maniwala ang mga residente sa kanya. Kung tutuusin, maaari namang matutunan talaga ng binata ang panggagamot. Bagamat alam niyang kakibat ng ganitong talento ay pinagkakaloob ng Panginoon. Hindi na nag-abala pa si Rico upang tunay na malaman ito. Ang mahalaga sa kanya ay ang salaping kikitain. Kung paiiralin niya ang tunay na medisina, aabutin ito ng taon, hindi maganda sa negosyo. Lumipas ang 1 buwan. Tuluyang nakalap ni Rico ang pamamaraan ng mga manggagamot. Bagamat hindi tunay ang kagamitan, nakumbinse ang mga tao. Hindi may iwasan na meron talagang iilan na hindi naniniwala sa binata. Ito ang mga tao na nakakakita at nakakaalam ng panggagamot. Ngunit ganun pa man, marami pa rin ang naniniwala kay Rico dahil ilan sa mga pasyente nito ay talagang gumaling. Kaya naman kalaunan, nakumbinsi ng binata ang sarili na maaaring tunay nga itong manggagamot. Dahil na rin sa karanasan at mga natutunan, lumawak ang kakayahan ng binata. Kontento na si Rico sa ganitong pamumuhay. Wala na itong balak na magpamilya. Natatakot na magmahal muli dahil sa huli ay iiwanan lang siya. Bukod pa rito, sa dalang ngumiti ng binata, dahil na rin sa buhay, kahit 30 anyos pa lamang ay mukha ng matanda. Tinubuan na ito ng puting buhok at sa kakababad ng halaman, kulubot na rin ang mga kamay. Isang gabi, habang nagsasara ng bakuran, may lalaking duguan ang lumapit kay Rico upang mangingi ng tulong. Nung una nag-aalangan ng binata dahil sa pananamit pa lamang nito. Mukhang walang kakayahan na magbayad. Pinapasok pa rin niya ang lalaki sa isip na maaaring nanakawan lamang ito o nagulpi.
Nag-abot ng malinis na tubig. Sinuri ni Rico ang kalagayan ng lalaki. Nagkwento ito tungkol sa nangyari sa kanya. Ayon dito, napaaway sa ilang residente at muntik mag-agaw buhay. Mabuti na lang at nakatakas. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ni Rico na may mali sa istorya ng lalaki. Isa pa, bagamat duguan, ayaw nitong magpatingin. Sinabi naman ni Rico na magpagamot, ngunit kahit anong pilit ay ayaw talaga ng lalaki. Nung una, inisip na lamang ng binata na nahihiya ito. Pero habang tumatagal, napansin ni Rico na ang mantsa ng dugo hindi nagmula sa loob ng lalaki. Napaisip ang binata kung ano ang dapat gawin sa panahon na iyon. Ganun ba? O sige, ito ipahid mo sa mga sugat mo pagkatapos mong linisan. Para gumaling ka agad ang mga yan. Gabing-gabi na. Ito pa, magbaon ka para sa biyahe mo. Wika ni Rico habang inaabot ang halamang gamot. Binuksan nito ang pintuan. Hindi na maganda ang kutob ng binata sa bisita. Pasensya na kayo, Manong. Pero hindi ko kayang bayaran. Wala akong dalang... Ano ko ba naman? Hindi mo kailangan magbayad, isipin mo na lang. Tulong ko yan sa'yo. O sige na, baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Mag-iingat ka ha. Wika ni Rico. Pinapaalis na ang lalaki. Mukhang biyasa ka sa panloloko ah. Napatigil si Rico. Nagpantig ang tenga. Ano? Anong sinabi mo? Kung sabagay, kapwa mo rin na makakakilala sa'yo, hindi ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pero mabuti pang umalis ka na. Wika ni Rico. Halos itulak na ang lalaki palabas. Napagtanto kagad ni Rico. Napakabigat ng lalaki. Bagamat mas maliit ito sa kanya, tila triple ang timbang. Kinabahan na ang binata dahil hindi niya alam kung ano ang pakay ng bisita. Pero sa kutob niya, hindi ito maganda. Ganito ba talaga yung mga kabataan ngayon? Matapos mong tulungan, iinsultuin ka pa. Hindi umimik ang lalaki. Ngumiti lamang ito at tahimik na lumabas. Kinandado ng binata ang tahanan. Sinarado lahat ng bintana at pintuan. Sinigurado na wala na ang lalaki kanina. Hayop na yan. Walang utang na loob. Ilang araw naging alisto ang binata. Inaabangan na baka bumalik ang lalaki. Hindi pa rin matukoy ang pakay. Minsan nagsisisi na lamang dahil sa engkwentrong iyon. Napagtanto ni Rico na hindi dapat lahat ay tinutulungan. Ang dating tahimik na bayan ay biglang napuno ng ingay at takot. Nagkalat ang mga bangkay. Bagamat hindi kilala ang mga ito, nagdulot pa rin ng alarma sa mga residente. Ano ba naman kayo? Manggagamot lang ako. Hindi manghuhula para alamin kung saan galing ang mga kamatayan. At lalong-lalo na, hindi rin ako salamangkero na bumubuhay ng patay. Ang kaya ko lang gumamot ng mga buhay pa. Hindi niya mawari kung bakit dinidiin ng mga tao na alamin niya ang sanhi ng mga bangkay at buhayin pa ang mga ito. Tila sumakit na lamang ang ulo dahil parang hindi makatwiran ang hinihingi ng residente. Araw-araw may lumalapit kay Rico tungkol sa parehong problema. May hindi kilalang bangkay ang natagpuan sa bakuran, kaya lumapit ang residente kay Rico upang mangingi ng tulong. Sa sobrang inis, sinarado muna ang tahanan at hindi tumanggap ng pasyente ng 1 linggo. Nang lumamig ang utak at kumalma, napagpasya ng binata na silipin ang mga bangkay na bumubulabog sa bayan. Isang hapon habang naglalakad sa bayan, nakita nito ang komosyon. Tinignan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga residente.
Bagamat inilarawan ng mga tao ang itsura ng bangkay, iba pa rin ang talagang aktwal na makita. Halos madawal ang binata nang makita ang kalunos-lunos na itsura. Hindi na namukaan pa ang katawan sa sobrang lasog ng itsura. Tila hindi kayang gawin ng normal na tao. Halos mabalata ng buhay ang biktima. Labas ang mga lamang loob. Nakapalupot ang bituka sa leeg. Para bang bali-bali ang mga buto. Durog ang mukha at katawan, kaya hindi na makilala. Sa kabutiang palad wala namang nabalitaang nawawala. Kaya nakakatiyak sila na hindi kabayan ang nabiktima. Ganun pa man, kaawa-awa pa rin ang sinapit nito. Kaya naman pala ganyan ang reaksyon ng mga residente. Ito pala yung nangyari. Kung araw-araw ba naman ganito ang nakikita nila, kahit ako matataranta. Wika ni Rico sa sarili. Umuwi na ang binata. Hindi alam kung ano ang iisipin o gagawin. May kumatok sa tahanan. Bumalik ka na lang bukas. Sarado na ako. Hindi tumigil ang kumakatok. Ang kulit nito ah. Sarado na nga eh. Tumayo na si Rico upang silipin at pagalitan kung sino man ang nasa likod ng pintuan. Sa isang iglap, ang galit na nararamdaman ay napalitan ng takot. Namutla si Rico nang makita kung sino ang kumakatok. Ang bisita nung nakaraan, walang humpay sa pagkatok. Habang tumatagal ay mas lumalakas, mas bumibilis at tila padabog na. Dahan-dahang sinara ang mga kandado. Nag-iingat na hindi marinig ng lalaki. Dahan-dahang naglakad upang lumabas sa pintuan sa likod ng bahay. Dala-dala ang salapi. Tuluyang lumabas at hindi na lumingon pa. Alam ni Rico na kaduwagan ang ginawa. Pero alam niya, kung ano man ang lalaking iyon, hindi ito tao. Naalala ang kalagayan ng mga bangkay. Hindi mawala sa isipan na maaaring siya na ang susunod sa mga ito. Nang makalayo, nagmasid sa paligid, natatakot na maaaring masundan ng lalaki. Bagamat ni minsan, hindi ito nakainkwentro ng nilalang katulad ng mga aswang. Kakaibang takot ang binigay ng lalaking iyon, na tila hindi lang ito lalaking may masamang balak, kung hindi isang nilalang na hindi maganda ang gagawin. Yakap-yakap nito ang mga salapi. Dumayo sa kabilang bayan upang magtago sa nilalang. Kalaunan pinagpatuloy pa rin ang pagbebenta ng halamang gamot. Nagkaroon ng bagong tahanan. Hindi niya na nabalitaan ang patungkol sa lalaking iyon o kung ano man ang nangyari sa dating bayan na tinirahan. Lumipas pa ang ilang taon, 50 anyos na si Rico. Nag-ampo ng ulilang bata, itinuro ang mga nalalaman. Lumaki ang bata. Naalala ni Rico ang sarili, masipag at matulungin. Nalungkot na lamang siya na hindi naging malinis ang pamumuhay. Ayaw malaman ni Rico na hindi tunay ang panggagamot na ginagawa. Gusto niyang manatiling malinis ang konsensya ng bata. Maniwalang tunay ang propesyon ng tatay. Isang hapon, umuwi ang anak-anakan ni Rico. Marami itong dalang regalo. Bigay ng mga residente sa pagtulong nito sa kanila. Halos maiyak si Rico. Naalala niya ang ama noong kabataan. Napagpasya ni Rico na bumalik sa dating bayan na kinalakihan. Pinuntahan niya ang dating lupang pinagtayuan ng tahanan. Napangiti na lamang ito sa mga alaala. Nangingi ng tawad sama dahil hindi sinabuhay ang payong sinabi nito sa kanya. Bagamat maraming taong mapagsamantala, hindi na dapat parisan pa. Tay, sino po yung lalaking yun?
Tanong ng bata habang may tinuturo. Dahil sa labo ng mata, hindi kagad nakita ni Rico kung ano ang tinuturo nito. Huwag ka masyadong magturo dyan, iho. Hindi mo ba alam na masama yan? Biglang nanindig ang balahibo ng matandang si Rico. Pamilyar ang takot na naramdaman. Bagamat anino lang ang nakita, sigurado siya na ito ang lalaki na bumisita noon. Kagad silang umalis, ngunit hindi dumiretso sa tahanan ng dalawa. Lumiko sila kung saan-saan napadpad ang mga ito bago umuwi. Nilito ang lalaking sumusunod sa kanila. Dumating na ang araw na kinakatakutan ni Rico. Ayon sa anak, merong bangkay na natagpuan sa bayang tinitirahan nila ngayon. Hindi alam ni Rico kung ano ang gagawin. Nangangamba na baka mapano ang anak. Kahit masungit ito, hindi may kakaila na mahal niya ang bata. Nag-ipon ng lakas ng loob si Rico. Pumunta ito sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. Aalamin niya ang sanhi at kung ano ang pwedeng gawin upang mapanatiling ligtas ang mag-ama. Pagdating sa lugar, kaunti lamang ang tao roon. Tinawag na rin ang mga kapulisan kaya nag-alisan ang mga tao. Nanatili doon si Rico. Nagsabi ito na nawawala ang kamag-anak. Nagbabaka sakali na ito ang bangkay. Inihanda ni Rico ang sarili sa maaaring makita. Huminga ng malalim. Laking gulat nang makita ito. Bagamat ilang taon na ang lumipas, nakakasigurado si Rico na ito ang lalaking bumisita noon. Katulad ng bangkay na nakita, kalunos-lunos ang itsura. Ang pinagkaiba nga lang, hindi durog ang muka, kaya nakilala niya. Umuwi si Rico na tila nabunutan ng tinik. Ang lalaking kinakatakutan noon ay wala na. Kutob kasi nito. Aswang ang lalaki. Ito ang may gawa sa mga bangkay. Dahil simula nang dumating ito sa bayan, doon na nagsimula ang hindi magandang pangyayari. Maayos na sana ang lahat. Makakatulog na ito ng mahimbing. Pero may tanong sa kanyang isipan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Kung ang lalaking iyon ang gumawa ng mga bangkay, sino ang gumawa nito sa kanya? Simpleng katanungan para sa video na ito mga kabayan. Sa palagay nyo, sinong pumatay doon sa aswang? Yung batang inampon? O ibang antingero? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan. Maligaya akong babasahin ang ating comment section. Maraming salamat. Nasa toxic environment ka ba? Yung tipong lahat ng tao ikaw yung pinag-iinitan, lahat ng tao mainit yung ulo sa'yo, yung partner mo, kapamilya mo, jowa mo, o yung mga katrabaho, lalong-lalo na yung boss mo. Eto kabayan, subukan mo. Kaluban, de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo, pampaamo sa pagkakataon. Kung ikaw yung tipo ng tao na nasa toxic environment, maraming taong galit sa'yo kahit wala kang ginagawa, subukan mo tong kaluban. JD, paano uubra yung kaluban mula sa Lika Merchandise? Simple lang daw ang gagawin mga kabayan. Dalin mo lang tong kaluban, ganun lang kasimple. May kasama yung gabay po ng tela pouch, lagay mo sa loob ng pouch mo, lock, lagay mo sa bulsa mo, lagay mo sa bag mo, let it work. Etong kaluban din pala mga kabayan, hindi yan simpleng lalagyan lang. May mga sangkap yan sa loob, galing pa to sa Negros. Gawa ng Antingeros del Negros ang kaluban. May mga pangkalikasang sangkap siya na nasa loob kabayan, kaya siya nagiging pampaamo. Isang sangkap lang yung sasabihin ko, yung bahay ng alitapta. Bukod doon, marami pang nasa loob mga kabayan. Pwede nyo i-check pagdating sa inyo ng kaluban. Actually, bagay din to kabayan sa mga taong nasa sales or palagi merong kausap para mabilis kayo makapagpalagayan ng loob ng taong kausap mo. So kung sawa ka na sa mga taong palagi na lang galit sa'yo, toxic environment, gusto mong mabago, pwede mong subukan tong Kaluban de Pampaamo. I-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise.